Positibo si Senator Amy Marcos sa kanyang pagharap sa naging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Barangay sa Marco Polo Hotel, Cebu City nitong Martes, Abril 15. Ito'y matapos opisyal ng kasama si Senator Amy sa mga choices ni Vice President Sara Duterte sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Aminado ito na makakatulong sa kanyang kandidatura ang muling pag-endorso sa kanya ni Vice Presidente. Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ang ating Vice President, lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga itong malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019 siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan and it went on even as DepEd Secretary. We ended up going to a lot of last mile schools and I was full of admiration for her commitment and hard work. Nilinaw rin ito na ang endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit nito ngayon. Thereafter, palagay ko, ako nagpahamak sa kanya eh. Kasi rinicruit ko nga, hindi ko naman akalain na magkakaganito. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago, nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo, nagpapasalamat ako lagi. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, kung saan nauwi pa nga sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ni Amy na patuloy ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ni VP Sara. I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob eh. Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow redound into very bitter and unpleasant politics. And true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda na, nako, dinala pa kung saan-saan, ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas, ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. Sa kabilang banda, hindi rin napigil ni Senator Amy na maalala ang sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nahalintulad umano sa sinapit ni dating Pangulong Duterte. Yun din ang hinaing ng tatay ko. My father died of a broken heart because he couldn't come home. He just wanted to be home. And he said he was ready to face any case here in the Philippines. Parang umalingaw-ngaw sa akin. It echoes and re-echoes in my memory. And I don't want this to be repeated again and again. The cycle of revenge and of vindictiveness in Philippine politics has to stop. Sa ibang dako, nag-ikot ang senadora sa palengke ng T. Padilla upang makipagkamustahan sa mga Cebuanong vendor at mga stall owner bilang bahagi ng kanyang campaign schedule sa syudad ng Cebu at upang personal na ring madalaw at makita ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayang market vendor. Matapos naman ang pagpapalabas ng bagong campaign ad ni Senator Amy kung saan kasama si VP Sara, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit muling nagtiwala ang bise sa tulad ni Senator Amy na isang Marcos. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang pangalawang Pangulo. We are so proud of you that you're here in our market. Sa tanang sinadura na orang ang nakaanin sa aming lugar. Dagdag kayong salamat, madam! Dagdag kayong salamat, Amy Solucion. Number 39 sa Paduka. Padilla. Padilla. Ay, bahay po sa tanan.
voting within March, Nina, Bonsi, Jose Panal, Otto Magonte. Kumusta na kamo at ato mga market vendors? Diha Padilla. Ako, talaga naman first time ko dire. Kalitan nyo ako, tawa iliton, ang pagbate ninyo hapon. Bisan mailiton kahapon ang tempo, ang ikawo, ang itong happy to see you. First time ko, maaagi dire. At nakita ko yung market, video, maayos. Sana maraming benta. Kumusta na kamo? Anyway, umiikot ako sa iba-ibang mga palengke. Kaya dito kayo kinabuhi karon. Masyadong mahal ang palanistol, di ba? Sabi nga nila, masyadong mahal sa kanan. Pati sa Manila, alam naman natin, bisan sa Ilocos, kung ang pampalis mo mahal, ang benta mo, masyadong konti na ang kita kasi hindi mo naman pwedeng patungan ng patungan kasi wala nang bibili. Kaya, eto nga, ang sabi nila, paano ba? At, Simon ang kasin-kasin. Narinig na nila yan? Move on! Ako. Simon ako na, tutok, move on! Ako. Simon ako dyan. Kaon, kay mapasmuta kung gugba ang ulahon. Kaya naman, talaga naman, ang akong gugba ni mo, murang biko, na ay labit pero walay sagol, ate. Ay, ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walay pambili sa bugas? Nako, talaga naman, puro kalokohan. Pero happy man ako dito at alam ko ang Cebu, wala naman bukas sa Cebu. Puro imported ka mo, di ba? Galing sa ibang isla, galing sa abroad, galing sa abot, Bagirikulo. Basta sa Cebu, wala naman masyadong nagtatanim yan. Pero yung gulay, kompleto ka mo. At magkano na ang kamatis dire? Pang kilo. 40 to 50 pa rin ang mahal. Ako, mahal na masyado sa iyo. Mas 10 piso na lang. Ang kamatis, kahit sobra-sobra ang supply. Magkano ang bulat? 40 plus. Itong, hindi yung premium ha. Yung well-made na, 43. Bumaba na. So, bumaba ng konti kahit pa. O, okay naman kahit pa. Itlog. Ha? Itong dako o yung kamay na? 9. 9, 8, or 10? Oh, mahal na rin. Yeah, dati mura lang ito kasi dahil matayang tanan, no? Na itlog, okay na okay dati. So talagang mahirap ngayon, kaya sana tulong. Marami akong nagtatanong ng presyo kasi gusto kong malaman. At alam naman natin, ngayon, ang problema talaga sa farmers, ang binibilan natin, talagang masikip at mahigpit na listahan ng farmers. Tapos, mahigpit din sa mga market vendors. Kayo kailangan may registrado, may license, mag-ibagay ka. Pero, yung nasa gitna, yung biyahero, yung trader, wala namang listahan sila. Dapat mag-street ko rin para hindi mag-overprice sa inyo. Diba? Tama ba yun? Kasi kung anong presyo ang bibenta sa inyo, wala naman kayo magawa, bibili na lang ninyo. Kasi walang paninda kung walang gano'n. Ang problema, itong sa gitna, minsan, sobrang pato, wala na kayong sikitain sa pato sa kliyente. Yan ang problema. Kumusta naman kayo ninyo? Ilan ba ang part, ilan ang retailer mo? Ilan ang vendor? Tanang-tangan na vendor? Total? 182. Ambulant is 60. Ha? Ambulant is 60. Eh, No, stall holder, meaning permanente. Iling stall holder na parang 180. 180. Yung ambulant, Ambulance, 62. 62. Ah, okay. So, kung sila, kada araw na estrado silang binamedyan. Meron. So, mura lang ang upa dito. 50, ma'am. Yung ano,
Birthday. Depende po ma'am. Yung per square, may 41. Depende po sa... Depende sa size. Oh, I see. Oh, kumikita naman kayo. Di masyado, ma'am. Gamay, pakonti ng pakonti, pagmahal eh. Pagmahal ang tumigil, talaga, konti na lang kasi hindi naman pwedeng ipatong lahat na customer yan. Magkano na ang baboy na yun? Kita ko kanina, mga yen po. 400. Aray! Yen po? Yes, ma'am. 400. 1 kilo, 400. Mabigat na, no? Pakonti ng pakonti. Eh, kung gusto yung lecture, mas lalong mahal na. Aray! Hindi mo lecture, wala na. 1,000 yun sa tuhan. 1,000 kaya kilo. Ito yung lecture. So, pabigat na, papati yan, hindi na sibo, pag walang lecture. Ano ba yan? Talaga naman. So, kinahanglan na magtrabaho tayo na talagang na bumagsak ng mga presyo. Importante, tulugan natin ang ating maguluma para pagbagsak nito, okay pinag-presyo sa inyo, kumita ko yun naman po, mas marami. Yun ang importante para yan. So, sana tulong-tulong at ang problema ng ating mag-uuma, pareho man lang hindi sa ang ating Bisaya, waray-waray, kayong nanay ko, nakalente. O, hindi ako pista, waray-waray man lang. So, waray-upay, waray-pera, pare-pareho man lang, ang mga waray-waray, kagan atong mga tingkuan. So, thank you very much, sa inyong tanan, pag-isip kayo yung nanay, may family. Thank you, mabuhay Manila, mabuhay Market Dentro. Picture. There is a senator. Barangay officials, ang mga barangay officials, barangay officials follow by the people. Hi, unahan lang sila. Okay, sige, so, pisan ka na, ready, 1, 2, ano? Okay, ready, 1, 2, 3. Okay, ready? 1, 2, 3. Kompleto lang po para sa iyo. 1, 2, 3. Okay, dagat kayo. Salamat! Sa mga usapan, ang pwede na sa kong baluta. Senator Amy Marcos. Dagang salamat. Senator Amy Marcos, sa mapapangabalik. Pagkato sa pagpatakan, si Pamilya Lago Moreno. Ito kayo nila ito. Ato, mabarangay councilor. Okay, ligas ba? Ay pa lang bawal si pamilya, kapatid, lagi siya.